Sa isang malayong probinsya, may mag-asawang magsasaka ang hirap sa kanilang araw-araw na buhay. Kaya naman, naisipan ng lalaki na maghanap na lang ng trabaho sa syudad. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanyang asawa, "Mawawala ako ng matagal, pero asahan mo na magiging tapat ako sa iyo. Pwede mo rin bang ipangako yun sa akin?" "Oo naman, mahal. Aantayin kita at pangako ko na magiging tapat ako sa iyo." Makalipas ang ilang araw na mahaba-habang paglalakad, nakarating na sa bayan ang lalaki at nakahanap na din ng trabaho. Minungkahi niya sa kanyang amo na ipunin ang kanyang magiging sweldo hanggang siya'y handa nang makauwi. Sumang-ayon naman ang amo niya rito. Makalipas ang 20 taon, handa na siyang umuwi sa kanila at nagpaalam na siya sa kanyang amo. Nakiusap siya dito na kung pwede nang makuha ang kanyang ipon sa loob ng 20 taon. Sabi ng kanyang amo, "Nagsumikap kang magtrabaho at nakaipon ng malaking halaga. Subalit, ako ay may iaalok sa iyo. Kukunin mo ang iyong naipon o bibigyan kita ng 3 mahalagang payo. Isa lang ang kailangan mong piliin, kaya pag-isipan mong mabuti bago mo sabihin sa akin ang iyong huling desisyon." Pinag-isipan naman ito ng lalaki ng 2 araw at sinabi sa kanyang amo, "Ako po'y nakapag-desisyon na. Hindi ko na po kukunin ang aking naipon. Ibigay niyo na lamang po sa akin ang 3 mahalagang payo." Ngumiti ang kanyang amo at ibinigay na ang kanyang payo. Una, huwag kang magmamadali sa buhay. Maaari mo itong ikapahamak. Ikalawa, huwag kang masyadong mausisa. Baka ito ang maging katapusan ng buhay mo. At ang ikatlo, huwag kang magdedesisyon kung ikaw ay nilalamon ng galit o di kaya ay sobrang nasasaktan kung ayaw mong magsisi sa huli. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, binigyan siya ng kanyang amo ng 3 supot at sinabing, "Ang 2 supot ay mga pagkain para sa iyong paglalakbay at ang 3 supot ay pasalubong mo sa iyong pamilya. Buksan mo lamang ito kapag ikaw ay nakauwi na." Sa unang araw ng kanyang paglalakbay, may nakasalubong siyang estranghero at nagtanong kung saan siya patutungo. "Uuwi ako sa amin. Nagtrabaho kasi ako ng mahabang taon. Aabutin siguro ako ng 20 araw bago makauwi." Sagot ng estranghero, "May alam akong shortcut na daan patungo sa inyo. 5 araw lang, nasa inyo ka na." Patungo na sana ang lalaki sa shortcut na daan, subalit naalala niya ang unang payo ng kanyang amo. Kaya bumalik siya at nagtungo sa daang alam niya. Noon pala ay may nag-aabang nakasabwat na estranghero at balak siyang nakawan at patayin. Kinagabihan, may nadaanan siyang baryo at nakiusap sa isang mag-asawa na magpalipas ng gabi sa kanilang maliit na kubo. Habang siya ay natutulog, nakarinig siya ng mga kaluskos sa paligid kaya siya ay nagising. Sa sobrang pag-iisip kung ano ito, naisipan niya itong silipin kung saan iyon nanggagaling. Subalit, muli niyang naalala ang pangalawang payo ng kanyang amo. Kaya muli siyang humiga
at bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan, tinanong niya ang may-ari ng kanyang tinuluyang bahay kung ano ang mga kaluskos na yon. Madalas tuwing gabi, may mabangis na hayop ang umaaligi dito sa aming baryo, kaya sinisiguro namin na sarado ang aming mga pinto. Mabuti na lang at hindi mo binuksan ang iyong pintuan. Makalipas ang 20 araw ng paglalakbay. Sa wakas, nakarating na siya sa kanilang tahanan. Gabi nang siya ay makarating, nakita niya na may gising pa sa loob ng kanilang bahay dahil sa bukas pa ang mga ilaw. Naisipan niyang sorpresahin ito sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana. Pero napalitan ng galit nang makita niya na may kayakap ang kanyang asawa. Sa sobrang galit niya, naisipan niyang lapitan sila at sila'y gawa ng masama. Subalit, naalala niya ang ikatlong payo ng kanyang amo at siya ay kumalma. Nang gabing yun, nagpalipas na lang ng gabi ang lalaki sa kanilang dampa. Kinaumagahan, nang siya ay kalmado na, sinabi niya sa kanyang sarili, "Babalik na lang ako sa aking amo at muling magtatrabaho sa kanya. Ayokong makagawa ng masama. Hahayaan ko na lang ang aking asawa at ang kanyang kalaguyo. Pero bago ako umalis, magpapakita muna ako sa aking asawa at ipapaalam sa kanya na ako'y naging tapat sa mahabang panahon." Kumatok ang lalaki sa pintuan at nang buksan ang pinto, nagulat ang kanyang asawa at agad siyang niyakap nito. Subalit, tinulak ito papalayo ng lalaki. Sigaw niya, "Bakit mo ako nagawang lukuhin? Naging tapat ako sa iyo sa mahabang panahon. Naging tapat din ako sa iyo. Hindi kita magagawang lukuhin. Kagabi, nakita kitang may kayakap na ibang lalaki. Anak natin siya. Nalaman kong buntis ako noong nakaalis ka na. Ngayon, 20 taong gulang na siya. Yakapin mo ang anak mo." Dito na pagtanto ng lalaki ang halaga ng 3 payo na ibinigay sa kanya ng kanyang amo. Nang umagang iyon, sila ay nagsalo-salo sa huling supot na kanyang dala. Akala ng lalaki, ito ay naglalaman din ng pagkain. Subalit nang ito ay kanyang buksan, laking gulat niya na may napakaraming pera sa loob nito at isang sulat mula sa kanyang amo. "Ito ang iyong naipon sa loob ng 20 taon. Binabati kita dahil ikaw ay naging matagumpay."